Super Balita sa Umaga. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho mga kapuso ang ating pong mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 2. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Bantay Panahon. Ayon ho sa Pag-asa, wala pa rin hong binabantayan na anumang sirkulasyon o sama ng panahon na nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Umiiral ngayon ang amihan na nakaapekto sa Northern at Central Luzon. Samantalang easterlies naman ang nakaapekto sa nalalabing bahagi ng bansa. Ang buong Visayas, Occidental Mindoro at Palawan, kasamang isla ng Kalayaan ay makakaranas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may puno-punong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ng dahil ho sa easterlies. Ang buong Visayas, Palawan, kasama yung isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas na mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa Ilagang Silangan na may mahina hanggang sa katamtaman na pag-alon sa karagatan. Bantay Panahon. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Samantala mga kapuso, naitala ang pinaka malamig na temperatura sa lungsod ho ng Baguio. Kahapon ay umabot ho ng 16 degrees. Sa Kasiguran, Aurora, 18.4 degrees. Sa Tanay Rizal, 19 degrees. Sa Basco, Batanes, 19.1 degrees. Sa Malay-Balay, Bukidnon, 20 degrees. Sa Baler, Aurora, 21.3 degrees. Sa Coron, Palawan, 21.8 degrees. Sa Abukay, Bataan, 22 degrees. Sa Kalayaan, Cagayan, 22 degrees. At sa Tayabas, Quezon ay 22 degrees mga kapuso. Bantay Panahon. Lalo sa lungsod pa rin ho ng Baguio, yung pinakamalamig, ano ho? Alas 5:57 na ho ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Samantala sa iba pang balita mga kapuso, Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Provincial Health Office ng Palawan, inaalalahanan ng publiko na umiwas sa paggamit ng paputok sa Kapaskuhan at Bagong Taon. Super Radio, Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantaculo. Para ho sa detalye ng balita, pasok! Pinapaalalahanan ng Provincial Health Office ang mga Palawenyo sa mahigpit na pag-iwas sa paggamit ng paputok. Ayon sa PHO, taon-taong marami na itatalang kaso ng paso, sugat, pagkabulag at iba pang malubang pinsala dulot ng paputok. Sa halip umano ito, piliin ang mas ligtas na paraan sa pagdiriwang tulad ng torotot, palakpakan, musika at sabayang salubong ng pamilya. Kung sakaling magkaroon naman ng aksidente tulad ng sugat, paso o pagkakalantad sa kemikal mula sa paputok, hugasan agad ang apektadong bahagi ng malinis at dumadaloy na tubig at agad magtungo sa pinakamalapit na health facility o ospital para sa tamang lunas. Iwasan din mo na maglagay ng anumang sangkap na hindi inirekomenda ng mga health professional. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na! Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic
Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Alas 5:59 na ho ng umaga. Mga kapuso, kayo ho'y patuloy na ho nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Maritime Industry Authority pinatupad ng relaxation order sa biyahe ng mga barko dahil sa inaasahan dagsa ng mga pasahero. Super Radio Local News. Lamihon natin ang detalye ng balitang yan si Super June Visor Bantacudo. Sa detalye ng balita, pasok! Ipinapatupad ng Maritime Industry Authority o Marina ang relaxation sa sailing schedule ng mga barko dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero na uuwi sa Pasko at Bagong Taon. Upang maiwasan ang siksikan, naglabas ang ahensya ng relaxation order na nagsimula noong 16 ng Disyembre 2025 hanggang 11 ng Enero 2026 na nagbibigay daan sa mga shipping company na mag-adjust ng schedule at magdagdag ng biyahe basta't nananatiling mahigpit ang pagsunod sa safety protocols. Alinsunod sa kautusan ng Kagawaran ng Transportasyon, ipinapatupad ng Marina ang Uplan Biyaheng Ayos Pasko 2025 upang paigtingin ang mga hakbang sa kaligtasan at seguridad ng lahat ng biyahe sa buong bansa. Tiniyak naman ng Marina na mas pinaigting pa ang pagbabantay at koordinasyon sa mga pantalan upang masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng publiko sa kasagsagan ng holiday travel. Ako si June Visor Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Pilipinas ang tamang oras, alas 6 na ho ng umaga. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pong mga balita. Bureau of Fire Protection at ibang concerned agencies nagsagawa ng inspection sa mga tindahan ng paputok sa Barangay San Jose. Super Radio Local News. Lamihon natin ang detalye ng balitang yan si Super Kenneth Calumbres sa detalye ng balita. Pasok! Nagsagawa ng inspeksyon ng Bureau of Fire Protection katuwang ang Business Permit and Licensing Office o BPLO at Philippine National Police sa mga tindahan ng paputok sa Barangay San Jose bilang paghahanda sa paparating na Pasko at Bagong Taon. Ayon sa BFP, wala namang nakitang paglabag sa isinagawang inspeksyon at lahat ng mga tindahang may permit ay sumunod sa itinakdang ordinansa at safety requirements. Maayos din naman ang nakapasa mga paninda batay sa resulta ng pagsusuri. Layunin ang aktibidad na matiyak ang kaligtasan ng publiko at makaiwas sa mga insidente ng sunog na maaaring dulot ng paputok. Patuloy rin ang paalala ng mga otoridad sa mga negosyante at mamamayan na sumunod sa mga alituntunin upang magligtas ang pagdiriwang ng Kapaskuhan at Bagong Taon. Ako si Kenneth Calumbres ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Samantala mga kaibigan, Bangko Sentral ng Pilipinas inikayat ang publiko na gawing digital na ang aginaldo ngayong Pasko. Super Radio Local News. Lamihon natin ang detalye ng balitang yan. Muling bumabalik si Super June Visor Bantacudo sa detalye ng balita. Pasok! Hinihikayat ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang publiko na kung maaari ay gumamit na lamang ng digital o electric money para sa mga regalo na ibibigay sa mga inaanak nila. Ayon sa BSP, na sa ganitong paraan ay mas magiging kumbinyente at ligtas pa ang pamamahagi ng nasabing regalo ngayong panahon ng Kapaskuhan. Pinayuhan din nila ang publiko na maging maingat sa mga online scammers dahil sa inaasang pagdami ng mga manloloko ngayong panahon. Binigyan linaw ng BSP na patuloy ang kanilang pagsasagawa ng mga bagong pera dahil ito ang laging hinahanap ng mga mamamayan na ipinapamahagi sa kanilang inaanak. Ako si June Visor Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 6:03 na ho ng umaga. Ay talagang digital na. Kaya si Super Guy pag magpapadala na kanya regalo, Gcash na lang. Abangan ko na lang Super Guy ha. Nalala ko tuloy yung mga nagpapadala ng Gcash number. Padalahan daw namin ng panregalo ni Super Guy at ang mga kasama namin dito. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita.
Pinaghahanap ho ng batas ng dahil sa kasong panggagahasa ang arestado naman ng mga otoridad sa barangay Makaraskat. Balita mula kay Super Kenneth Calumres. Ano ho? Doon pala sa Makaraskas na aresto yung isang wanted ho sa batas. Sa kasong panggagahasa, puntahan po natin Super Kenneth Calumres sa detalye ng balita. Pasok! Arestado ng mga otoridad sa barangay Makaraskas ang isang pinaghahanap ng batas na may kinakarap na kasong rape o panggagahasa. Kinilala ito sa alias na Biboy, 32 anyos, residente ng naturang barangay sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito ay naresto ng mga kapulisan ng Police Station 4 sa bisa ng warrant of arrest na ibinaba ng Regional Trial Court Branch 47, 4th Judicial Region para sa kanyang kinakarap na kaso na walang inilang piyansa para sa pansamantalang kalayaan. Samantala, ang nabanggit na inaresto ay dinala sa impila ng pulisya para sa kaukulang disposisyon. Ako si Kenneth Calumres ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Kayo'y nakikinig sa Super